Itanong mo na. Ha? Kasi hindi malinaw eh. Ah, ganun? Diba kumbaga sa pelikula, Oh. wala eh. Hindi naman sinimulan eh. Ah. Walang tanong eh. Walang sagot. Ay, bukod pa po doon sa Ayan, pinag-usapan yan na, niyo yan na, ni yan Ma'am na. Edna, alam mo namin na Eh, kayo naman dalawa, Oo. nabalitaan ko, ipinangako nyo sa ating mga taga-subaybay Ay, nako. na pagdating ko rito sa araw na ito, Opo. ay magkukwento ako. Opo. Opo. Abay, kayong may utang sa kanila, bahala kayong bayaran ninyo yun. Kasi po, tumanggap kami ng tawag at text doon po sa nakausap ninyo. Sabi Na? po niya na ako ay may biyahe, hindi ako makapagpapaliwanag ng mahaba sa inyo. Ibinilin ko ngayon kay San Dante, siya na ang magpaliwanag sa palatuntunang saganang mamamayan. Sinabi pa po eh, Oo. nanonood siya. Ipaliwanag niya sa saganang mamamayan para detalyado ang aming napag-usapan. Halos isang Sabi oras niya. Opo. Oh, pero pinutol ninyo. Hmm? Meron siyang sinabi, kung gusto mo kanyang ikwento. Ay. Yan ang sinabi niya. Eh kung ayaw ko, ano magagawa ninyo? Ayun, yun lang po. Sayang. Ay, nako. Sabi Diba? ng mga nanonood sa atin, ano ba? Sasabihin niyo, di ba ka naman po pwedeng ano lang, yung mga patikim lang na pwede namang on air. Lalagyan mo muna on the record. yung hindi Opo. naintindihan yung pinag-uusapan natin. Ang atin pong Yan, yan, yan. binabanggit, Para diretso. bukod Kasi po doon sa napag-usapan nyo sa Letus, tungkol po kay Ma'am Edna, meron pa pong isang mahalagang tao na pumisita mismo Pakita natin. sa inyo pong opisina at nagpa-picture pa po. Sino ba yan? Tingnan Ang natin. amin pong tinutukoy Asan? ay ang Vice President BP Inday Sara. Pakita nyo nga yung larawan, direct. Kahapon ba yan o other day? Hindi, kahapon to. Tama. Oo. Yung larawan, direct. Baka sabihin buffering daw. Baka next year daw po may palabas. Yan ang problema ni Direk. Yan ang problema. Kaya sabi ko, nasisipayo si Direk eh. Kaya pala salita mo kanina. Nasisipayo. Nasisipayo. Ayan! Ayun, kita nyo. Picture to eh. Sabi ko sa inyo. Hindi niyo ba titingnan yung background ng opisina ko? Maganda. Ba? Hindi, official seal, background po. Sana yung buong para nakita nyo. May picture dyan sa likod eh. Nakita namin yan, Sen. Oho. May chest ba tayo dyan? Hindi, nakita mo yung sa likuran mismo namin, nakikita mo si Genghis Khan na yun. Si Genghis Khan oo. ba yan? Oho. Pero parang gawa, metal ba yun? Metal yan. Metal. Oo. Aba. Diyan ba pumunta si WJ? Oho. Hindi, hindi alam ni WJ yan. Bagong gawa yan eh. Kaya akala ko dyan, yun nung, di ba kinikwento sa amin, ipapagawa niyo yung opisina niyo. Akala ko yung Hindi kasi WJ. bear kasi yan, wala namang naging opisina Design dati ko yan. talaga. Oo. Oo. Ngayon, dahil sa wala naman, bear. Hindi, kami na yung Nag-ayos. nag-ayos. Oo. Opo. Pero ang isang bagay yun, meron bang tayong chessboard dyan, Sam? Oo, para Meron, makagano. nakatago dyan sa may Ayun, likuran yung yun namin. ang importante. Tama-tama. Nelson, minsan tayo Kaya alam mo na. lang, di ka naman makapaglaro. Una, wala naman akong kalaban. Busy. Ay, di ka. Pangalawa, sa dami ng gagawin ko. O, ginawa ko na lang Si dekorasyon. Sen, si Lito Lapid, magaling sa chess yan. Ay, hindi marunong sa chess dito lapid. Puro kabayo lang alam nun eh. Sumakay yung kabayo. Ay, nako. Iniiba natin usapan eh. Oo. Anong kwento sa likod ng larawan na yon? Opo. Yun? Kinuwento ko sa kanya yung lettuce. Ganun po. Na-share din nyo. Tuwan-tuwa siya. Oo. Di pinakita ko sa kanya kasi hawak ko yung cellphone ko. Opo. Di ba? Ganun lang. So, plano din po nila magpatanim ng maraming leto sa Davao. Kaya, halimbawa, sa Hindi, iba't ibang... meron din silang tanim kasi maganda yung kanila. Hindi na hydroponics kasi Oo. yung klima maganda eh. Opo, oo. Dito sa atin, kailangan hydroponics. Kasi yung Kailangan tubig. meron kang greenhouse. Opo. Dahil mainit tayo eh. Tama po, tama. Hindi siya mabubuhay, mamamatay sa kagad. Hindi siya lalaki ng ganun. Dapat controlled temperature, di ba? Oo. Hindi, tsaka nila po, ang alam ko, marami rin kakao, di ba? Yung tsokolate. Isang oras din eh. Aba, isip-isipin mo kung paano ipapaliwanag yung hydroponics. Meron pa akong wind pump. Oo. At pinakita ko sa kanya Pati yung irrigation ko na solar. Opo. Kailangan ma-describe mo mga buti yun. Nagbiyahe pa ang Vice President. May flight siyang importante. Oo. Dumaan siya para lang pag-usapan ng lettuce. Boarding na raw po siya. Ibig mo sabihin, backbone ng ating ekonomiya, agriculture, kaya interesado siya doon. I move to cite in contempt. For lying. Ang problema. Isip-isipin mo. Di ba? Opo, ang problema sa chairman, hindi tayo. By chairman lang tayo. Ang problema sa inyong dalawa kasi, tismoso kayo eh. Kaya, naipangako ninyo, ang buong akala ninyo, may makukuha kayo sa akin. Di ba? Naglakas loob na ho kami para... yan. May mantakin nyo ngayon, Seno. Nabutata kayo ngayon. Mantakin nyo ngayon sa YouTube. Ang nakatutok sa atin ay 12,000. Yung 12,000 na yan, siguro sa isang unit gadget,
pinakamababa yan, 3 hanggang 5. Kaya nga ibabas kayong lahat ng mga yan. Sa Facebook Di ba? po, ganun din. Iba pa yung mga nanonood sa kanilang mga television screen at saka yung mga na bumibiyahe sa kanilang mga sasakyan, nanonood, nakikinig din po. I-concept na natin kasi. Wala tayong quorum eh. Opo. Isipin ninyo na kung mo dinalaw ka ba ng Vice President, kung ano-ano ng spekulasyon ng nasa isip nyo, pwede naman kayong magkwentuhan ng, kasi tagal din naman namin hindi nagkita eh. Opo. Di ba? Oho. Magmula nung huli kaming magkita sa Pilipinas, halimbawa sa Digos, alam ko pinakahuli yung birthday niya sa The Hague, di ba? Sinabi ko naman sila, Opo. Nagpunta kayo doon. Oho. Yun ang pinakahuli. Yun ang pinakahuli. So, napatagal dahil, siyempre, sa haba ng hindi kami nagkita, so maraming kwento-kwento lang. So, sukdulang, umabot po yung boarding time niya. Sabi niya, mayroon lang ako kanyang flight ngayon. Papasok ako sa opisina ni Senador Marcoleta. Paglabas, sabi niya, ikukwento ko sa inyo ang aming napag-usapan. Nung lumabas, sabi niya, ako, boarding time na namin. Boarding time na. Pagka nagpaliwanag Dami palang sumunod sa kanya. Hindi ko naman nakita. Nasa loob Napakarami po. Nagkaipit-ipit nga sila dyan eh. Oho. Tapos habang sa ini-interview na Mian Corbera, yung mga reporter po ng Senado, sabi niya, Nakita mo nakasunod si Senator Bato? Opo. Pero hindi siya nakapasok sa loob. Kayo nga lang daw po talagang nag-usap eh. Importante talaga yung mga lettuce. Sabihin ko sa inyo. Doon nakasalalay ang ekonomiya ng ating bansa. The Philippines is an agricultural economy. Huwag ninyong mamaliitin yung importansya ng pagtatanim. Diba? Opo. Naikwento ko sa kanya yung kamuting baging. Kung gaano ang kinikita ko riyan. Sa talbos pa lang pala, wala pa yung laman, ano? Talbos pa lang yun kasi yung talbos na yun, pag nag-gather mo yan, ibebenta ko yun. Opo. At marami ang magtatanim doon. Per tali. Nakuha naman. Per tali yun. Baka sir, pagka tinanong si Vice, iba isagot niya, hindi kamoting baging at lettuce. Ang Pinag-usapan ninyo. sasabihin niya. Opo. Oo, hindi naman yung makakalimutan yung kwento namin at puro baging na lang ang pinag-uusapan. Hindi kasi ang linaw ng pagkakapaliwanag niya, di ba? Boarding time na kami. Kapag ka nagpaliwanag pa ako sa inyo, mahuhuli ako, hindi, kinakailangan ko, parang sulu ata pupuntahan niya, no? Ganon. Pinakamabutian niya, manood kayo sa palatuntunang sa ganang mamamayan, alas 4:30 hanggang alas 6 ng hapon, Biyernes, doon ipaliliwanag ni San Dante ang napag-usapan namin. Tama, di ba? Opo. Hindi pa nyo nasakyan. Sinabi na nga niyang boarding time ko. Oho. Ang gusto lang niya sabihin, ayaw ko kayong kausap. Di pa nyo nakuha yun? Ngayon na po Ayaw ko namin kayong kausap kahit sino sa inyo. Pasensya nyo na ako. Ganun lang ibig sabihin nun. Sige po. At dahil dyan, mga kababayan, tayo po'y magparami na ng lettuce, kamoting baging, at yan po magsasalba sa atin pong kabuhayan. Diba? Ang ating agrikultura ay susi sa mahirap na kalagayan Ganun din ng ang ating sinabi ko bansa. kanina dahil kausap ko yung representative ng Taiwan Economic and Cultural Office. Opo. Pinaintindi ko sa kanya, sabi ko, total maganda yung relasyon ng ating dalawang bansa. Opo. Alam mo talaga, ang problema ng aming bansa ay yung agriculture at saka yung energy. Dito sana itong dalawang area na ito ang dito mo matulungan ng aming bansa. Naipaliwanag niya na isa sa program nila, every year sabi niya merong 50 na young farmers ang tinetrain namin sa Taiwan. Taiwan, okay? Alam namin yun, sabi ko. Pero kaya ang gusto ko, yung sistema ng agriculture ang mabigyan muna ng pansin. Kahit gaano pa ang training na ibibigay natin, pagbalik nila, yung kalunos-lunos na kalagayan ng aming agricultural system, yung pa rin ang makikita niya eh. So yung napag-aralan niya, hindi mo i-apply dito eh. Okay. Pero kung halimbawa from subsistence farming, alam niya, naintindihan yung subsistence. Subsistence farming? Opo. Subsistence farming, ang ibig sabihin nun, tayo yung nagsasaka Oo. para sa ikabubuhay lang ng pamilya natin. Opo. Kinakailangan magsaka ka, hindi lang sa pambuhay mo sa pamilya, kundi makatulong ka sa ekonomiya ng bansa mo, makapag-export ang bansa mo. Paano mag-export? Sa'yo lang kulang na eh. Yun ang subsistence farming. Opo. So, anong magiging katuturan ng tinrain mo siya? Tinrain mo siya sa isang makabagong farming. Alam mo pagkakaiba? Mayaman ang kanilang mga farmers. Yun ang makikita ng mga batang Pilipino. Pagbalik nila, ay yung kalunos-lunos na kalagayan pa rin ng pagsasaka makikita nila. Masisipayo na naman sila.
naintindihan ko, sabi niya. So, dapat ganito ang gawin, ganito, ganyan. Meron silang mga sa atin, cooperative ang ibig sabihin. Opo, oho. Pagtapos yung energy, ganito ang gawin natin. So, alam mo, kahit na wala kami session, ako, nakikipag-usap ako sa mga Opo. sa mga ambassador, sa mga representatives ng iba't ibang bansa. Ipakilala natin kung saan tayo mahina, magpatulong tayo. Ang Taiwan po ba mayabong din sa agrikultura? Kasi, di ba, ang Taiwan, ang alam natin, more on technology, di ba? Yung mga chips, pabrika. Maganda yung kanilang ganun agriculture. ba? At saka sila, common maliit ang bansa nila. Opo, oo. Lahat ng mapagtatamnan. Talaga minamaximize mo nila. Makakita ka dun yung building, yung bubungan niya, may tanim. May tanim, may Oo. Parang Singapore din pala, no? Gaano lang kaliit ang land area ng Taiwan, sa aking palagay, 10% lang ng land area natin. Di parang Metro Manila lang po halos. Hindi naman, malaki ng kontiro kasi tayo, 300,000 square kilometers. Opo, Sila siguro mga 30. Kaya 10% lang. Oho. Kaya talaga makita mo yung kung gaano kamahal ang lupa sa kanila. Halos buong Visayas, yung isla ng Bisaya. Siguro, ganyan. Oh. So at least maghapon, pwede mo palang ikutin yung Taiwan, ano? Kung gano'n lang. Hindi naman, wala ka nang ginawa kundi umikot na Umikot siguro para maano. Hindi, kaya ko lang naisip, wala ba kayo planong puntahan man lang natin? Kasi at least di ba? Palagay mo, Nelson. Pagpunta ko, kasi sabi niya Iniimbitahan tayo, baka siguro. pinakamaganda kanya, end of October, pumunta ka roon. Ayun, oho. Nandun pa ba ako yung Grand Hotel? Opo. Oh, sabi niya, it's a very, very old Hotel. hotel. Oho. Why did you choose that hotel? Sabi niya. No, I'm not choosing that hotel. It's very memorable to me. Why? Sabi niya. It was my first time in Taiwan when I was billeted in that hotel. It was a newly built hotel. That was about 38 years ago. I was only 12 years old when I get there. I'm sorry. Ayun. Di ba? The pinakamaganda saan, balikan natin at nang sa ganda rin mapuntahan din namin yung Taiwan. Para makita mo naman yung park na nandun si Dr. Sun Yat-sen. Yung mga ganyan, isa po yan. Tsaka makita natin yung talagang yaman. wala naman kayong visa eh. Hindi, kilala ho namin si Cheloy Garapil. Kilala mo? Kilala natin yan. Mabibigyan tayo ng visa, papasok ho doon. Importante na naman, kasi siya ang chairman ng MECO. May isa ba sa Taiwan? Parang visa pre ata ang Taiwan sin eh. Hindi, merong Meron ba doon? Meron ata. Oho. Pinakamabuti Hindi naman kasi ASEAN eh. Ang libre tayo, ASEAN lang, di ba? Oho. Sige. Anyway, baka sabihin ng ating mga kababayan Kung ano na pinag-uusapan. Oho. Dito tayo sa